At si Elias na Tisbita, na sa mga nakikipamayan sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, "Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita." At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, "Umalis ka rito, at lumiko ka sa dakong silanganan, at magkubli ka sa tabi ng Batis Cherit na nasa tapat ng Hordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis, at aking iniyuto sa mga uwak na pakanin ka roon." Sa gayoy naparoon siya, at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng Batis Cherit na nasa tapat ng Hordan. At dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. At nangyari, pagkaraan ng sanggayon, na ang batis ay natuyo, sapagkat walang ulan sa lupain. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na sinasabi, "Ikaw ay bumangon, pumaroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon, at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ang isang baong babae roon na pakanin ka." Sa gayoy bumangon siya, at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya, at sinabi, "Isinasamo ko sa iyo, na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom." At nang siya'y yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya, at sinabi, "Dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay." At kanyang sinabi, "Ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay." At sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang matakot, yumaon ka, at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langis man ay mababawasan, hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa." At siya'y yumaon, at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, at kumain ang babae, at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, o ang banga ng langis man ay nabawasan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nagkasakit, at ang kanyang sakit ay malubha, na walang hiningang naiwan sa kanya. At sinabi niya kay Elias, "Ano ang ipakikialam ko sa iyo, o ikaw na lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalaala mo ang aking kasalanan, at upang patayin ang aking anak." At sinabi niya sa kanya, "Ibigay mo sa akin ang iyong anak." At kinuha niya sa kanyang kandungan, at dinala sa silid na kanyang tinatahanan, at inihiga sa kanyang sariling higaan. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, "O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang bao na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak?" At siya'y umunat sa bata na makaitlo, at dumaing sa Panginoon, at nagsabi, "O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito."
At bininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya, at siya'y muling nabuhay. At kinuha ni Elias ang bata, at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid, at ibinigay siya sa kanyang ina. At sinabi ni Elias, "Tingnan mo, ang iyong anak ay buhay." At sinabi ng babae kay Elias, "Ngayoy talastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos, at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan."